Sa inyong class, Filipino 107, mga mag-aaral ko sa Filipino, second year. So, again, magandang hapon po ulit. Ngayon, tatalakayin natin kung papaano tinitingnan ni Rodrigo ang koneksyon ng wika at kultura at kung paano ito nakakaapekto sa ating pag-unlad. Una, ang wika ay hindi lang basta mga salitang ginagamit sa araw-araw. Sabi nga ni Rodrigo, ang wika ay salamin ng kaunlaran. Kung ang ating wika ay umuunlad, ibig sabihin pati ang ating bayan ay umuunlad din. Hindi ba't kapag ang wika natin ay maligaya at buo, parang nagiging matagumpay ang ating lipunan? Diba? So, pangalawa, hindi napaghihiwalay ang wika at kultura. Ang wika ay parte na ng ating kultura at sa wika rin natin ipinapakita ang ating mga tradisyon, paniniwala at mga kwento ng ating mga ninuno. Kaya't kapag ginagamit natin ang ating wika, ipinapahayag natin ang ating mga kultura. Pangatlo, ang wika ay daluyan ng pagnanasa at tagumpay. Sa wika, nailalabas natin ang ating mga damdamin at pangarap. Ibinabahagi natin ang mga saloobin, adhikain, kaya't ito ay may malaking papel sa kung paano natin nakikita ang ating tagumpay bilang isang bansa. Dahil dito, ang wika ay hindi lang basta komunikasyon. Ito ay may malalim na ugnayan sa ating kultura at sa ating pag-unlad bilang isang lipunan. So isipin natin, class, paano kaya tayo makikinabang kung pinapahalagahan natin ang ating wika at syempre ang ating kultura sa pang-araw-araw. So dahil sa wika, ang ating kultura at mga pangarap ay nabubuhay. Kayin natin ang pananaw ni Pipua tungkol sa wika at kultura. Dati, marami sa atin ang may agam-agam sa ating sariling wika. Pero ngayon, mas tanggap na natin ito at ipinagmamalaki pa. Ang wika at kultura ay magkaugnay. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Ang wika ay nagsisilbing salamin ng ating kultura at pagkakakilanlan. So tayong mga tao ang tagapagdala ng kultura. Hindi lang tayo bahagi ng kultura, kundi may papel tayo sa pagpasa nito sa mga susunod pang henerasyon. Sa wika, naipapahayag natin ang mga pananaw at tradisyon. Kaya't mahalaga na yakapin at ipagmalaki natin ang ating sariling wika at kultura. Right? So talakayin natin ang filosofiya ng Pilipino at kung paano ito nakatutulong sa ating pag-unlad bilang isang bansa. So una, ang filosofiya at pamumuhay ay may malaking papel sa ating pagkatao. Ang ating mga gawi, kaugalian at edukasyon ay bumubuo sa ating karakter. So dahil sa ating filosofiya, lalo na ang filosofiyang Pilipino, patuloy tayong umuunlad at nagsisilbing gabay sa ating araw-araw na buhay. Pangalawa, ang kultura ay isang malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan. Ang ating kultura ang nag-uugnay sa ating bilang isang bansa. Kaya't napakahalaga na pangalagaan at ipagmalaki natin ito dahil ito ang nagpapalakas sa ating pambansang identidad at nag-aambag sa ating pambansang pag-unlad. Pangatlong punto, tama at mali. Ang pagtanggap sa tama at pagpapahalaga sa mga mabuting kaugalian ay pundasyon ng isang maayos at matagumpay na lipunan. Hindi lang ito tungkol sa mga malalaking desisyon,
kundi pati na rin sa mga maliliit na bagay sa araw-araw. Ang pagkakaroon ng tamang prinsipyo ay maghahatid sa atin sa mas mabuting buhay. Isa sa mga kaugalian ng mga Pilipino. Ito ay ang tinatawag nating talangka mentality. Ang talangka mentality ay isang negatibong ugali kung saan hinihila pababa ang kapwa, imbis na tulungan itong umangat. So parang alimango sa timba, sa halip na magtulungan, nag-aagawan pa sila pababa. So ang mentalidad na ito ay nagiging hadlang sa ating pag-unlad bilang isang komunidad. Pangalawa, may mga halimbawa ng talangka mentality sa buhay natin. Sa tagumpay ng iba, imbes na magsaya o magbigay suporta, may mga tao pa na sisirain o pinupulaan. So, yung kalimbawa na hiling mo si barkada mo or friends mo na medyo nakaangat-angat na sa buhay, pinagchichismisan pa natin, sinisiraan pa natin. So, maling-mali. So, sa trabaho, may mga kompetisyon, hindi patas na nagiging sanhi ng siraan. As I've mentioned, so minsan di yan maiwasan, because of that, inggit. Kaya naghihilahan pababa. And minsan, apakan para lang makaangat ang isa. Diba? So, yan. Talangka mentality. So, sa huli, ang talangka mentality ay nakasasama sa ating lipunan. So, nagiging hadlang ito sa kolektibong pag-unlad at nagpapalaganap ng inggit at hindi pagkakaisa sa halip na magtulungan tayo. So, yan. So, daiyan maiwasan. Minsan kay ang paghiling ta, pirming may kompetisyon. So, yan. So, as much as possible, iwasan ta po ang ganitong kaugalian, talangka mentality. Sumunod naman natin talakayin ay ang tapat ko, linis ko. Ito ay ang paglilinis ng sariling bakuran na para bang ang bawat isa ay may disiplina at responsibilidad sa sarili niyang kapaligiran. So positibo ito dahil nagkakaroon tayo ng malasakit sa ating sarili at sa ating komunidad. Pero may mga negatibong aspeto rin ito. Kung puro tayo sa paglilinis ng ating tapat, pero hindi natin napapansin ang kalinisan sa paligid, baka magmukha tayong makasarili. So, walang pakialam sa ibang tao. So, isipin din natin, class, kapag naglilinis tayo, tingnan din po natin yung tapat natin. Para hindi lang natin siya pabayaan. So, alangan man naglinis ka, nagsigid ka, duman lang sa bakod hanggang sa bakod lang nindo. Pero pag luwas kang bakod nindo, puro ati. So, yan. Dapat, tingnan din po natin yung mga nasa paligid natin. Huwag po nating pabayaan yung mga nasa kalsada. So, ito ay nagpapakita rin ng pagiging malasakit. So, mahalaga ang mga aral mula sa Biblia tulad ng mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. So, ipinapakita nito na hindi lang tayo tapat magmalasakit sa ating sarili, kundi pati na rin sa ibang tao, pati na rin sa ating kapwa. So, sa Filipino values check, tinitingnan natin ang pagiging mapagbigay, pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, right? So, hindi sapat na mag-iisang kumilos ka lang para sa sarili mo. So, kailangan din nating kumilos para sa kabutihan ng lahat. So, for example, meron tayong activity, right? This upcoming May, which is our culminating activity. So, dapat hindi lang isang tao, hindi lang yung leader, hindi lang yung committee head ang nag-aasikaso. Dapat po lahat
nagtutulungan. Dapat po kumikilos tayo ng may koordinasyon sa iba. Ano po? So sa huli, pag nilayan po natin sa panahon ngayon, paano ba natin maisasabuhay ang tapat ko, linis ko bilang isang kultura ng pagkakaisa at pagmamalasakit? So pag-isipan po natin yan, ano class? Tapat ko, linis ko. Ukol sa tapat ko, linis ko, may mga batas ukol sa pangangalaga ng pinagkukunang yaman din natin, ano. So ito po, marami po itong batas. So hindi ko na po ito iisa-isahin pa. So basahin na lamang po, maging pamilyar sa mga batas na ito, ano po. So makakatulong po ito in the near future kung kailan, for example, may mga engagement kayo sa labas, or kung minsan naman, ano pa ba, sa tingin nyo may mga gawaing mali na nakakaapekto na sa ating environment. Ano? Dagdagan po, ano? Sa ating aralin ngayong araw, ang performance task po ninyo ay gumawa ng isang collage na magpapakita ng mga larawang sumasalamin sa kultura ng pamilyang Pilipino. So kung nais yung kumbaga gumamit ng mga larawan, mga ganyan, ano pang pwedeng gamitin, mga printed photos, magazine, or any cutouts po, or pwede din naman digital layout, para makagawa po kayo ng collage. So, pumili ng mga larawan na nagpapakita ng kaugalian, gawi o tradisyon ng pamilyang Pilipino. Ipakita ang mga positibong katangian ng kultura ng pamilya tulad ng bayanihan, respeto, pananalig sa Diyos, at of course, pagmamahalan. So, ang layunin ng gawain ito ay ipakita ang mga pagpapahalaga at tradisyon ng ating pamilya bilang Pilipino at kung paano ito nakatutulong sa ating pagbuo ng isang masaya at maayos na komunidad. Gumawa ng isang collage, maaari po kayong, or dapat magsulat din po kayo ng isang maikling talata, kahit isang one paragraph po, na masining na nagpapaliwanag ng nilalaman at kahulugan ng inyong collage. So tandaan po natin, mahalaga ang pagiging malikhain, pagpapahalaga rin sa kultura at personal na pagninilay sa mga gawaing kagaya po nitong performance task natin. So pag-usapan naman natin ang speech act theory at ang kahalagahan ng wika sa komunikasyon. So ano nga ba ang speech act? Ito ay isang pahayag na may layunin. Ano po? So hindi lang basta salita, kundi isang gawaing pangkomunikasyon. Ibig sabihin, ang bawat pahayag natin ay may kasamang intensyon at hindi lang ito basta-basta naririnig lamang. So, ang teoryang ito ay batay sa aklat ni J.L. Austin na pinamagatang How to Do Things with Words. So, nailimbag po ito taong 1975. So, ayon po kay Austin, ang kahulugan ng wika ay hindi lang makikita sa mga salita mismo, kundi sa intensyon at epekto ng mga salitang iyon sa tagapakinig. So, gaano ba kalaki yung impact ng mga sinasabi mo sa audience. So, hindi sapat na magbigay lang tayo ng impormasyon. Mahalaga rin kung ano ang nais nating iparating at kung paano ito tatanggapin ng iba. Ayin po natin ang tatlong uri ng speech act ayon kay J.L. Austin. Una po ang locutionary act. Ito ang literal na pagbigkas ng mga salita o pangungusap. Halimbawa po nito kapag sinabi mong pakisara ang bintana. So, ang mismong pahayag na iyon ay ang locutionary act. Iyon ang eksaktong sinabi mo.
Pangalawa, ang illocutionary act. Ito naman ay ang layunin ng nagsasalita. Kung ano ang nais mong mangyari sa sinabi mo. Halimbawa po nito, ang layunin ng pagsabi ng pakisara ng bintana. So, ito po ay ang paghingi ng aksyon mula sa kausap. Pangatlo, ang perlocutionary act. Ito naman ang epekto ng sinabi sa tagapakinig. Sa ating halimbawa, ang perlocutionary act ay ang nangyaring aksyon, which is isinara ng kausap yung bintana. Ano po? So, yan. So, una, ulitin po natin, locutionary act. Ito po yung literal na salita. Illocutionary act, ito po ay ang layunin. Keyword, layunin. Perlocutionary act, ito po yung mismong action. Ano? So, yan. Isinara ng kausap ang bintana. Po natin, ano-anong speech act ang madalas mong nagagawa? Halimbawa, madalas ka bang magbigay ng utos, magtanong, o magpahayag ng opinyon? Ang bawat pahayag mo ay may layunin, syempre, di ba? So, kaya mahalaga na malaman kung anong uri ng speech act ang ginagamit mo sa mga pagkakataon, ano? So, ang mga sumusunod na tanong, nakakamit mo ba ang layunin ng iyong wika? Kung ikaw ay nag-uutos o nagtatanong o nagpapahayag ng opinyon, na ipapahayag mo ba ng maayos ang iyong nais na mangyari? Kung ikaw ay nakatanggap ng tamang reaksyon mula sa iyong kausap, ibig sabihin po nito, magandang nagamit mo ang iyong wika at naipaabot mo ang layunin ng iyong komunikasyon. So, illocutionary, si mga words na ina-author mo, illocutionary, layunin, and of course, the last one is the action. So, yan. So, pag nilayan po natin, every time bang nag-uutos ka or inuutusan ka ng iyong magulang, anong ginigibo mo? Nagbubungog-bungugan lang ba or nahiro tulos? Pag may pinapagibo si Sir Will, ginagawa niyo po ba or puro next meeting na lamang? So, yan magnilay-nilay po tayo. Natin ang teorya ukol sa kahulugan ng wika ayon kay Lemaitre at Fala Shongrochny. So, may tatlong kategorya ng teorya ng kahulugan na ginagamit sa multi-agent communication o pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang tao. Una, ang classical formal semantics. Dito ang focus ay nasa truth or falsehood ng pahayag. Ibig sabihin, binibigyang pansin kung tama o mali ang isang pahayag batay sa linguistikong anyo nito. Hindi ito tumututok sa intensyon o relasyon ng tagapagsalita at tagapagpakinig, kundi sa literal na ibig sabihin ng mga salita. Pangalawa naman ang intentionalistic semantics. Sa teoryang ito, binibigyang diin ang intensyon ng tagapagsalita. Ang kahulugan ng isang pahayag ay nakabatay sa layunin ng nagsasalita. Halimbawa, kapag sinabi mong pakisara ang bintana, ang kahulugan nito ay batay sa iyong layunin na magpasara ng bintana, hindi lamang po sa mga salitang sinasabi or ginamit mo. So, yan. Classical formal semantic and intentionalistic semantic. So, yan po medyo mga malalalim ng salita sa Filipino majors. So, sana matandaan po ang mga words na ito.
Naman po natin ang use theory of meaning na kaugnay ng speech act theory or SAT. So ayon sa use theory of meaning, ang kahulugan ng wika ay nakabatay sa paggamit ng wika sa konkretong konteksto. Ibig sabihin po, ang tunay na kahulugan ng mga wika ng salita ay makikita sa kung paano ito ginamit sa actual. So, kasama po dito ay ang speech act theory na nagsasabi na ang wika ay hindi lamang po information, ito po ay isang pagkilos. Ano? So, sa speech act theory, bawat pangungusap may intensyon, gaya ng paghingi, pagpayo, or pag-utos. The same example as what I've said earlier. Ano po? So, halimbawa, kapag sinabi mong pakisara ng bintana, hindi lang ito basta pahayag. May layunin ka na magpasara ng bintana. So, tanong ko sa inyo, class, sa pakikipagkomunikasyon po ninyo, ano ang ibig mong gawin gamit ang iyong mga salita? 'Di ba? So, it leads to an action. Ito ba ay upang magbigay ng impormasyon lamang o magbigay ng utos din? O magtanong or magpayo, right? So, that's why when I'm doing my teaching, my instruction, I'm always checking with you guys. There should always be a call for action. So, hindi lamang po impormasyon ang natutunan ninyo, values, and also, ano, tamang mga gawi-gawi sa buhay. Ano po? So, pakatandaan po ng mabuti yan. Dito naman tayo sa tatlong component ng Speech Act. So, nabanggit na po ito kanina ni Sir Will, yung Locutionary Act, Illocutionary Act, and Perlocutionary Act. So, bigyan lamang po natin ng iba pang halimbawa. So, sa Locutionary Act, sinasabi po dito na mag-ingat ka. Literal na word. Pag Illocutionary Act naman, merong action. Ano po? So, which is magbabala or magpayo. Perlocutionary act naman, ito po yung nag-ingat siya. Dahil sa mga sinabi mo, nagkaroon ng aksyon. So, ito yung epekto or Tama, epekto. Yan. Natin ang taxonomy ni Searle sa Illocutionary Speech of Act, kung saan binanggit niya ang 5 klase ng Speech of Act batay sa layunin ng mga tagapagsalita. So, first one, representatives. So, ito ay nagsasaad ng paniniwala ng tagapagsalita tulad ng pagsasaad ng katotohanan, truthfulness. Ano po? So, halimbawa, kapag sinabi mong ang araw ay sumisikat, diba? Tama naman siya, sumisikat. Right? So, isang representative act ito na nagsasaad ng isang katotohanan. So, pangalawa, ang directives. Ito ay ang mga pahayag na nanghihikayat o nang-uutos sa tagapakinig. So, halimbawa po nito, kapag sinabi mong pakisara ang pinto, isa po itong direktiba, nag-uutos ka. Directive act, ito ay dahil may layunin kang mang-utos sa kausap mo. So, pangatlo naman, ito ang commissives. Ito po ay ang pahayag ng pangako o obligasyon mong gawin ng tagapagsalita. Halimbawa, kapag sinabi mong sana makarating ako sa oras, ito ay isang commissive act. Dahil nangangako ka na magtatrabaho ka or gagawin ang isang bagay. So, mga ganong example, So, pang-apat, expressives. So, ito ay ang pahayag na nagpapakita ng damdamin o saloobin ng tagapagsalita. So, halimbawa po nito, kapag sinabi mong salamat, isang expressive act. Ito ay dahil pinapahayag mo ang iyong pasasalamat. So, ang panghuli natin is declarations. Ito ay ang pahayag na nagbabago or nagpapabago
ng kalagayan sa lipunan o sa sitwasyon. So halimbawa ang pahayag na kasal na kayo o tapos na ang klase. Ito po ay mga example ng declaration dahil nagbabago sila sa status o kalagayan. Yan. Okay, dumako na po tayo sa kakayahang pragmatiko. Ano? So, karugtong pa rin ng speech act theory. So, mahalagang paniniwala sa speech act theory. Para sa epektibong komunikasyon, kailangang maunawaan ng tama ang speech act o layunin ng bawat pahayag sa usapan. So, pragmatics naman, isang sangay ng linguistika na nag-aaral kung paano naaapektuhan ng konteksto ang kahulugan ng wika. So halimbawa po ng pragmatic sa araw-araw, ang init. Maaaring ibig sabihin ay buksan mo ang ventilador, hindi lang literal na mainit, right? So nagpapadangog ka. Mga kaya na speech or mga words na sinasabi mo. So, ang init, minsan ibig sabihin, buksan mo ang ventilador, buksan mo ang aircon. So, kakayahang pragmatiko, ito naman po ay tumutukoy sa ating kakayahang mag-intindi at mag-interpret ng wika batay sa konteksto ng usapan. So, unang bahagi ng kakayahang pragmatiko ay ang pagtukoy kung ano ang sinasabi at hindi sinasabi batay sa kilos at tono. So, importante po ang mga non-verbal language cues and of course, the tone of voice. So, hindi lahat ng mensahe ay nakasaad ng direkta. So, di ba mahilig tayo niyan? Gumamit ng mga tayutay, simile, metaphor, and so on. So, minsan ang tono ng boses din o mga kilos ng tagapagsalita ay may malalim na kahulugan na hindi agad nakikita sa mga salitang ginagamit. So, pangalawa, ang pag-uugnay ng mga intensyon sa tagapagsalita. So, halimbawa, kapag sinabi ng kaibigan mo na ang init, no? Hindi lang ito tungkol sa temperatura. So, for example, di ba ngayon, so laging ang tataas ng heat index natin. So, hindi maiwasan mga ganitong reaction. So, ang init, no? So, may intention siyang iparating sa'yo na baka gusto niyang magpahinga o maghanap ng lugar na mas malamig. So, yun, right? So, pangatlo, ang paglilinaw ng mensahe ayon sa sitwasyon at relasyon ng mga kalahok sa usapan. So, mahalaga na isaalang-alang natin ang relasyon ng mga tao sa usapan. So, di ba, kung mas close ka sa tao, iba man ang mga words na mga ginagamit mo, right? Pero pag medyo daig ka komportable sa tao or parang acquaintance lang, medyo formal ka magsalita or ibang mga words yung mga ginagamit mo. Unlike dun sa mga best friend mo or sa close friends mo, right? So, ang isang pahayag sa isang kaibigan ay maaaring magkaibang ibig sabihin kung sinabi ito sa guro or sa mga boss mo, right? So, pag nagtrabaho na ka mo, right? Pagkaulay mo ang boss mo, mabuuton kang maray. Pero pagkaulay mo si mga katrabaho mo, naku po, wag na lang mag-talk, sister. So, pag-usapan po natin kung bakit mahalaga ang kakayahang pragmatiko sa ating pakikipagkomunikasyon. Hindi sapat po na grammar lang, So, yung mga koneksyon ng mga salita, sa loob ng isang pangungusap. Even vocabulary, hindi lang po vocabulary. So, dapat po alam din po natin, gamitin at may kakayahan tayong pragmatiko. So kahit na marunong tayong magsalita ng tama,
at maraming alam na mga salita, hindi pa rin tayo magiging mabisang communicator kung hindi natin alam kung paano mag-respond sa tamang paraan sa bawat sitwasyon. So halimbawa, kailangan nating um, tumugon sa mga pakiusap at papuri. So hindi lang basta salamat ang sagot sa isang papuri. So kailangan din nating magpakita ng pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa sinasabi ng iba. Ano? So sabi nga ikan kung masabi ka ng word na salamat, itong udok sa buot. Ano? So talagang mamamati mo man nagpapasalamat siya. Bako itong bigla na lang nagsabing thanks. Maalamang emosyon, maalamang tono. So, yan. So, napaka-importante po na may kakayahan kayong pragmatiko. Magiging teachers din po kayo, ano? So, napaka-importante nito. So, kasi as a future educator, dapat maintindihan ninyo ano ba yung mga non-verbal cues ng mga students ninyo. So, ano ba yung mga salitang ginagamit nila? So, bakit kaya medyo iba yung atmosphere sa loob ng classroom namin? At yung mga parang nasya-shy or nahihiyang magsalita ang mga estudyante sa loob ng classroom. Ano po? So, bakit kaya? So, yan, pag nilay-nilayan po natin. Ano? So, maaaring kayang hindi naiintindihan ang lesson or may ibang iniisip ang isang estudyante. Ayan, so tanong ko sa inyo class, naiintindihan mo ba agad ang ibig sabihin ng kausap mo? Kahit hindi niya ito tuwirang sinabi? Halimbawa, kung sinabi ng kaibigan mo na, ang init no? Alam ma, kumbaga, ibig sabihin niyang iparating is hindi direktang sinabi. Ano? So, hindi naman ang sinasabi niya na mainit lang, kundi may iba pa siyang ibig sabihin. So, iyan ang tinatawag nating kakayahang pragmatiko. Ang kakayahang mag-interpret ng mga mensahe base sa kilos, tono at sitwasyon ng kausap. So, sa pamamagitan ng kakayahang pragmatiko, mas nauunawaan natin ang mga dituwirang pahayag at kung paano ang bawat saloobin, pahayag, or actions ay syempre nakasalalay sa konteksto ng ating komunikasyon.